Hi, magandang araw sa inyong lahat na nanonood ng program nating Pinamagatang Palaban. Napaka-positive at napaka-inspiring nung mga messages na pinadala ninyo, mga comments na pinadala ninyo, nilagay ninyo sa ating YouTube channel tungkol dun sa first program natin, right? And I believe nakatulong sa marami yung first lesson mula dun sa program nating Palaban. And actually, ito yung gusto nating mangyari. Gusto natin na sa bawat program, mag-grow yung ating pangunawa. Hindi information. Ayoko kayong bigyan ng information. Gusto kayong bigyan ng inspiration, right? Ng espiritu na babago sa buhay ninyo. Kasi information lang hindi sapat para mabago buhay natin. Kailangan magbago yung espiritu natin. Naintindihan ninyo? Yung pagtingin natin sa bagay-bagay. So, yun ang gusto nating ma-achieve sa program na ito. And yung mga comments nung iba sa inyo is really, really, very inspiring. In fact, from now on, susubukan natin sa every episode, magbabasa ako ng ilang comments na kayong mga viewers, kayo yung nagpadala. Pumili ako ng ilan sa kanila today na gusto kong basahin, 3 sa kanila, right? At just to share with you kung ano yung pumasok sa isipan nila, kung ano yung inspiration na binigay sa kanila ng Diyos, at kung ano yung dating ng program natin para sa kanila. Okay? Ilagay natin yung unang comment. Sabi ni Jess Asiatico, "Thank you, Pastor, for this uplifting and awakening message of yours. I believe na maraming pananampalatayang mauuga ngayon, tulad ko." Wow. "And you can count on me to share to all. God bless po." Jessa, sabi mo rito, you can count, I'm counting on you. I'm counting on you na i-share talaga yung mga messages niya dahil ang dami nila, right? And I believe maraming ang mauuga. Very good words. Tagal ko nang hindi narinig yung word na yan. Mauuga. Sabi nung isa pa nating kaibigan, sabi ni Leilani Factoran, "Ako po, tinuturo nyo dito sa Taiwan. I need you po, especially sa family. More videos po, part 2. Sabi niya, "Exciting, being Palaban." I love it po. I love it. Yeah? Parang McDonald's. I love it. Yeah? I'm loving it. And Leilani Factoran, dyan sa Taiwan. Pinakita ko sa inyo yung address, right? Actually, today, sa episode natin, sa katapusan, sa ending, ilalagay ko marami pang address. Yung first episode natin yun ay first shot, so may mga kulang pa ron, may mga mali pa ron na maliliit na detalye, but inaayos natin siya every time. So this time, sa ending ng program, marami pa akong addresses na ilalagay. And just to let you know, tulad ng sinabi ni Lailani, siya ay nasa Taiwan, but yung help center natin ay nasa maraming lugar, right? So ilalagay ko yung mga addresses ng mga main branches, main. Kasi sa ibang countries, minsan hindi lang isa, minsan merong 3, 5 branches. Pero hindi ko mailalagay lahat. So, nakasulat doon, for example, Australia, for example. Ang ilalagay ko doon ay yung main church, but it doesn't mean yun lang yung church. Siguro may ibang branch na mas malapit sa'yo. That's why you need to call. Andun yung contact number and everything else. Alright? But, Ate Lailani, ipagpipray natin yung family ninyo. And ito yung part 2. Ito yung part 2. Alright. Now, ilalagay ko yung pangatlong comment natin. Hindi ko mabasa to, yung pangalan ng kaibigan natin to kasi naka-Chinese character ba yan? 3 Chinese character. So, in any case, babasahin natin kasi it's really nice yung kanyang comment. So, yung comment ni Chinese character 1, 2, 3. Sabi niya, "Napakagandang mensahe, baguhan lang po akong mananampalataya, pero simula nung napanood ko po yung mga video nyo, mas natutunan ko pong mapagtibay pa at lalong mapalalim ang aking pakikipagrelasyon at pananampalataya sa Diyos. Sobrang nakakatulong po sa akin ang mga video nyo. Nagbago po ang mga vision ko sa buhay. Mahalagang mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos dahil sa Kanya walang imposible. Maraming salamat po, Pastor." Excellent comment. I believe, sino man itong kaibigan nating to, Chinese character, 1, 2, 3. Marami pa kayong matutunan. Hindi yan sa tagal natin, sa pananampalataya, sa dami ng information. But as you said, nabago yung vision. Yun yung gusto kong ma-achieve nga
Baguhin yung vision ng mga manonood. Alright? So, base sa mga comments ninyo, look how nice. Base sa comments ninyo, dun ko kukunin yung message for today. That's why it is important na mag-participate kayo. Maybe you say, Pastor, hindi ko alam kung paano mag-comment for some reason sa YouTube. Hindi ko alam kung paano mag-subscribe for some reason. So, here, kita nyo, may nag-appear na video dyan. Panoorin nyo yan. Okay? Panoorin nyo yan. At andyan yung tutorial na nilagay ko kung paano magkaroon ng email, magkaroon ng Facebook, mag-check sa Instagram, mag-like, mag-subscribe, andyan lahat. Okay? Panoorin nyo, and I believe it will help you. Alright? Excellent. Now, meron pa akong isang comment na babasahin kasi yung message natin magmumula sa comment nga ninyo. Alright? Yung topic of the day. Isinulat dito ng isang kaibigan natin. Sabi ni Miles Pascual, Pastor, yung topic po na how to go back in faith as a response sa mga tumalikod. Pero gustong bumalik po. Thank you and God bless you more. So, Miles, isa sa topic na gustong pag-usapan natin ay kung paano babalik sa pananampalataya. Paano nga babalik yung isang tao sa pananampalataya? Yung mga taong, alam natin, maraming nadapa, maraming na-disappoint, maraming, siguro, hindi sila nagkaroon ng opportunity na magkaroon ng malalim na pangunawa o relasyon sa Diyos. Kaya may nangyari at inalis sila sa presensya ng Diyos. O siguro may mga taong never sumubok na, let us say, ibigay yung buhay nila sa Diyos. Paano sila lalapit sa Diyos? Paano ba yan? Paano ba yan? Paano babago yung buhay ng mga taong ganito? Ang pinaka-the best na way para manumbalik yung tao sa Diyos o lumapit yung tao sa Diyos, maybe for the first time, nakasulat na sa Biblia. In fact, isa sa mga kilalang verses sa Biblia, yung babasahin ko for you today. Ilalagay natin sa screen natin as usual, and gusto kong basahin ninyo together with me. Sabi diyan, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Alright. Dito sa binasa natin to, yan ay sinabi ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 11 verse 28. Sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, come to me. Lahat kayo na nabibigatan, lahat kayo na napapagod, lubhang nabibigatan daw sa pasanin. And then ano sabi niya? Bibigyan ko kayo ng kapahingahan, ng kapayapaan, in other words. You see, ang invitation ng Diyos, hindi para sa mga religious. Gusto kong alisin tong dogmang to at maglagay ng separation, talagang tunay na separation, between being religious at being a child of God. Kasi magkaiba yung dalawang bagay na yun. Hindi porket nagpupunta sa church ang isang tao, ang taong to ay automatically anak ng Diyos. No. Ang sinusubukan nating ituro sa inyo ay kung paano makita yung resulta ng paniniwala mo sa Diyos. For example, sa binasa natin, sabi niya, and maybe sa ulado mo pa, come to me all of you who are weary. Lahat kayong napapagod, nabibigatang lubha sa pasanin, sabi niya. Can you see, yung invitation ni Jesus ay hindi sinabi, lumapit kayong mga naniniwala sa religion. Lumapit kayong mga, member ng Church A. Kayong member ng Church B. Kayong denomination C. Denomination E. No. Ang sinabi ni Jesus, lumapit kayong mga napapagod. Ang invitation ng Diyos ay para sa mga napapagod. Ang invitation ng Diyos ay para sa mga taong sawa na sa takbo ng buhay nila. And it's interesting to note na karamihan ng mga lumalapit sa Diyos o karamihan ng mga nakakakilala sa Diyos ay yung mga taong sawa na sa buhay nila. Yung mga taong pagod na. Para sa kanila, merong term sa English, sabi, it's all or nothing. It's all or nothing. Tama na, tapos na. Ayoko ng ganito. Either magbabago buhay ko o walang Diyos. That's it. Pastor, how can you say that?
Hindi natin pwedeng sabihin yan. Sino nagsabi? Hindi natin pwedeng i-challenge yung Diyos ng ganyan, Pastor, baka tamaan ka ng kidlat. Sino nagsabi? I will tell you kung sino nagsabi niyan. Religion. Si Satanas mismo. Kasi kung Biblia yung babasahin natin, makikita nyo na gusto ng Diyos ipakita yung sarili niya. Pero hindi niya pwedeng gawin yon kung hindi tayo lalapit sa Kanya. At kailan tayo lumalapit sa Diyos? Kapag kapagod na tayo, habang tinitiis mo yung problema mo. Habang, ikaw ay, katulad ng sinabi ko last time, ikaw ay martir, right? Tinitiis mo yung problema mo. Maraming mga OFW, may mga problema sila ni hindi alam ng pamilya nila. Marami sa kanila na nagkakasakit dahil sa tindi ng trabaho. Marami sa kanila na, may mga problema sa bangko dahil sa mga utang. Walang kaalam-alam yung pamilya. So sa Pilipinas, ang tingin sa kanila ng kanilang kamag-anak, everything is well, everything is fine, right? Diyan sa Canada, wow, snow, puro snow. At umuulan, katulad ng pag-ulan ng yelo, umuulan din ng pera. Yun ang tingin. Why? Kasi never sinabi nitong kababayan natin to na yung sitwasyon nila ay ibang-iba sa iniisip ng kanilang family doon sa bahay nila sa Philippines. Ne? So, many times, tinitiis, mahilig magtiis yung mga Filipino. And I understand on one hand, ito ay magaling, maganda. Kasi, ibig sabihin, alam natin kung paano kontrolin yung emotion natin. This is good. But on the other hand, my friend, ito ay napaka-dangerous for you. Napaka-danger. Kasi habang tinatabi mo lahat ng yan sa puso mo, darating yung oras na sasabog ka. I hope not literally, but sasabog ka. Sasabog yung emotion mo. Hindi mo makakayanan kasi hindi kaya ng isang tao yung lahat. Naintindihan ninyo? I usually say na yung mga OFW, sila ay supposedly, yun ang tingin nila sa sarili nila, sila ay breadwinner. Okay? Acceptable. Yan ay acceptable. Ikaw ay breadwinner. Ang problema ay hindi breadwinner yung iba. Bukod sa hindi lang pagiging breadwinner sila ay savior. Can you imagine yung difference? Ikaw ay breadwinner, hindi ka savior, hindi ka tagapagligtas. Okay? So hindi mo pwedeng pasanin lahat. Kaya can you see, sabi ni Jesus, lumapit kayo. Sino? Yung mga napapagod, yung mga nabibigatan. Kasi alam ni Jesus na merong mga taong nabibigatan. You who are watching me right now. Siguro nabibigatan ka kasi tinitiis mo yung problema mo. Kaya marami sa inyo na, for example, kapag may problema, naglalasing na lang, kasama ng barkada, doon, video okay. Yes or no? Para kalimutan yung problema. And please, hindi kita inaapakan, hindi kita, pinopoint out, right? Ni-ridicule. No. I understand kung bakit mo ginagawa yan. Gusto mong kalimutan yung problema mo. Now, listen to me. Hindi pagkalimot sa problema ang susolusyon dyan. Sabi ni Jesus, lumapit kayo. Lumapit. Ang daming beses na lumalapit kayo sa kung sino-sinong tao, sila nilalapitan nyo. Bakit hindi ka lumapit sa Diyos? And not only you pray. No, yan ay one thing. Pero pastor, nagpe-pray naman ako sa bahay. No, hindi sa bahay. Hindi sa bahay. Do something. Do something. Look, ang ating help center ay bukas all the time. All the time. May mga prayer time. For example, yung helpline natin, yun ay open palagi. At least yung helpline yun ay open. Sa ibang country, I was just thinking now, tulad sa help center natin sa South Korea, for example, yun ay tuwing Sunday, 3:00, if I'm not mistaken, 3:00 ng hapon. But, it doesn't mean yun lang yung oras na pwede kang pumunta ron o tumawag. Pwede kang tumawag anytime. Naintindihan nyo? Kayo na nandyan sa Canada, sa Philippines, kayo dyan sa Australia, sa New Zealand, sa Hong Kong. Kayo na nandyan. Right? Siguro nabibigatan kayo. What do I suggest na gawin nyo? Gawin nyo yung sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa Kanya. Anong first step? Nandun yung number, ilalagay ko yung number, tumawag kayo, people. Tanungin nyo, yung advisor, pastor, kasi pastor din sila, right? Yung iba, bishop. So, sabi nyo, pastor, nakita ko tong number na to sa program sa YouTube ni Pastor Christian. And, nakita ko yung helpline doon. Kaya tumatawag ako. Gusto ko malaman, kailan ba yung meeting nyo? Kailan ba ako pwede dumalaw dyan para makausap ka? Kailangan ko ng advice. My friend, anong mawawala sa'yo?
Ha? Kapag ginawa mo yan, kapag nag-humble ka at humingi ka ng tulong, my friend, tutulungan ka ng Diyos. Ang problema, marami sa inyo na may mga ganyang sitwasyon, ang nilalapitan yung mga maling tao. Mga kumare na may problema rin katulad mo. Can you imagine? May problema ka sa asawa, lalapitan mo yung kumare mong may problema rin sa asawa. What do you think yung kanyang suggestion? Ang suggestion niya sa iyo mula sa kanyang malalim na katalinuhan, right? Sa kanyang malalim na expertise, sasabihin niya sa iyo mga basura. I'm sorry, but that's the truth. Paano ka makakapagligtas ng nalulunod kung hindi ka marunong lumangoy? At yun yung ginagawa ng marami nating kaibigan. Hindi sa masamang tao sila, but I mean, wala silang maibibigay sa'yo na mabago sa buhay mo. Kasi kung yun, babago sa buhay nila, makikita mo sana sa kanila. But no. So, people, ang invitation ay open sa'yo. Hindi ko ini-invite yung mga religious, hindi ko ini-invite yung mga denomination, no, ang ini-invite ko yung mga pagod. Yung mga nabibigatan, lumapit kayo at sabi ni Jesus, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. In other words, kapayapaan, peace of mind. Do you understand? So, sa program na to, this is the message. Ito ang ating episodes today. Sabi ng ating kaibigan na nagpadala ng tanong na to, right? Si Miles Pascual. Paano raw babalik sa pananampalataya? Miles, yan ang sagot. Yan ang sagot. Magpakumbaba. Yung mga pagod. Ikaw na kaya mo pang tiisin, okay, huwag ka lumapit. Tinitiis mo pa. Pero ikaw na pagod. Ikaw na nabibigatan. People, call now. Yung helpline na dyan, call now. Call, do something. Pag wala kayong ginawa, lulubog kayo. At ngayon, wala na kayong wala nang excuse. Bakit? Napanood nyo tong video to. Hindi nyo pwedeng sabihin, ay, hindi ko alam gagawin ko. Alam mo, gagawin mo. Pero tigas ng ulo mo at, my goodness, ayaw mo, napaka-proud mo para humingi ng tulong. Naiintindihan ninyo, mga kababayan kong OFW, listen sa sinasabi ko. Ilalagay ko yung mga address now. I'm gonna finish this program kasi yung message ay naibigay na. Yung address ay ilalagay ko dyan. Pag nakita mo yung country at yung address, yung country, yung address at yung number, i-post mo sandali yung video, kopyahin mo, tawagan mo. Okay? And I believe makakatulong yun sa inyo. Alright. Do not forget na maglagay ng inyong mga comments. Do not forget na mag-subscribe as well. Dahil marami pa tayong matututunan sa mga susunod na episode at matututo tayo kung paano maging palaban. Okay, may the Lord bless you abundantly. Magkita-kita tayo next time. Bye-bye.